Ipinamigay ko ang lahat. Ang 7 bilyong pisong pamana, ang winery na itinayo ng 3 henerasyon ng aming pamilya, ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinuhos ng aking ama at ng aking lolo. Ibinigay ko sa isang waitress na halos hindi ko kilala. Marahil ay iniisip ninyo ngayon na babaliw na ba ang matandang ito? Marahil. Ngunit bago ninyo ako husgahan, pakinggan ninyo muna kung bakit ang bahay kung saan lumaki ang kaisa-isa kong anak, ang malawak na lupain na dapat sanay sa kanya, ang pangalang Santos na buong buhay kong pinrotektahan at iningatan. Lahat ng iyon, ipinagkatiwala ko sa iba. Isang desisyon na ginawa ko sa loob lamang ng 5 araw. 5 araw na nagpabago sa takbo ng aking buhay. Ginawa ko yon dahil sa isang gabi, sa isang madilim na silid sa likod ng isang restaurant, nakita ko ang isang bagay na sumira hindi lang sa aking puso, kundi sa aking buong pagkatao. Nagsimula ang lahat sa isang nakalimutang telepono. Isang simpleng pagkakamali na naglantad sa isang karumal-dumal na kataksilan. Matapos ang isang hapunan kasama ang aking anak na si Miguel at ang kanyang asawang si Isabela, umuwi ako. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga poste sa daan, napansin kong wala sa aking bulsa ang aking telepono. Naiwan sa restaurant. Bumalik ako sa Talisay Grill, ang lugar kung saan kami naghahapunan. Inaasahan kong kukunin ko lang ito ng mabilis at makakauwi na para makapagpahinga. Ngunit sa pagdating ko, sinalubong ako sa pinto ng isang batang waitress. Ang pangalan sa kanyang name tag ay Ana Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, puno ng pag-aalala. Sa halip na iabot sa akin ng telepono, isang kakaibang bagay ang kanyang ginawa. Hinawakan niya ang aking braso at isinara niya ang pinto sa aking likuran. Ang tunog ng paglock nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang tunog na hinding-hindi ko malilimutan. Sir Santos, bulong niya, nanginginig ang kanyang boses na parang isang dahon sa hangin. Mayroon po kayong dapat makita. Pero, Sir, ipangako niyo po sa akin, hindi kayo hihimatayin. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, pero may kung anong kaba ang bumalot sa aking dibdib. Sumunod ako. Dinala niya ako sa isang maliit at masikip na bodega sa likod ng kusina, amoy luma at mga pampalasa. Doon, sa tabi ng isang security monitor, nakapatong ang aking telepono. Itinuro niya ang screen, ang kanyang daliri ay nanginginig. Pasensya na po talaga, sir, pwede po akong matanggal sa trabaho dahil dito, pero hindi po kaya ng konsensya ko na manahimik na lang. At doon, pinindot niya ang play. Isang video ang lumabas sa screen, isang video na kuha mula sa kamera na nasa itaas mismo ng aming mesa kanina. Nakita ko ang sarili ko, nakangiti pa kahit na nanghihina. Nakita ko ang sarili kong tumayo para pumunta sa banyo. At sa sandaling pagtalikod ko, ang sandaling iyon ang sumira sa lahat. Nakita ko ang sarili kong anak, si Miguel, ang dugo ng aking dugo. Ang nag-iisang bunga ng pagmamahala namin ng yumaong asawa kong si Elena. Nakita ko siyang lumingon sa paligid at nang makasiguro siyang walang nakatingin, mabilis ni hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaluhod sa malamig na sahig ng bodega. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong sa aking mga tainga at ang paulit-ulit na salita ng dalaga. Pasensya na po, sir, pasensya na po. Ramdam ko ang kanyang mga kamay sa aking balikat, isang maliit na anchor sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo sa loob ko. Ang aking mga tuhod ay parang nawalan ng buto, ang aking mga kamay ay nanginginig ng walang tigil. Ang teleponong hawak ko ay parang isang piraso ng yelo, nagyayelo hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Dahan-dahan niya akong inalalayan patayo. Bawat galaw ay parang isang malaking pagsubok. Ang aking mga binti ay parang hindi sa akin. Habang naglalakad kami palabas ng madilim na bodega at pabalik sa walang taong kainan, ang mga ilaw ay parang napakaliwanag, sumasakit sa aking mga mata. Bawat anino sa sulok ay tila nagiging hugis ng aking anak, nakangisi, nagbubuhos ng lason. Ang imahe sa screen ay nakatatak na sa aking isipan, isang larawang hindi na kailanman mabubura.
Nang makalabas kami sa parking lot, huminga ako ng malalim, umaasang ang sariwang hangin ng gabi ay magbibigay ng kahit kaunting kalinawan. Ngunit wala akong maamoy. Dapat sana ay may amoy ng sampagita mula sa mga halaman sa gilid or kahit ang amoy ng aspalto na nabasa ng hamog, pero wala. Isang malaking kawalan. At doon sa ilalim ng maputlang ilaw ng poste, ang lahat ay bumagsak sa akin na parang isang pader na gumuho. Ang huling 6 na buwan ng aking buhay ay isang kasinungalingan. Ang mga pagbisita sa doktor, ang mga resulta ng pagsusuri na nagsasabing pagkasira dahil sa katandaan, ang mga salita ng doktor na puno ng awa habang sinasabi niyang normal lang na humina ang katawan, na mawala ang mga pandama, ang pag-aalala sa mukha ni Miguel sa tuwing ako'y nahihilo, ang kanyang mga salita, mag-iingat ka pa, baka matumba ka, ang pag-aalok niya ng braso para alalayan ako, habang ang kabilang kamay pala niya ang naglalagay ng lason sa aking pagkain, walang utang na loob. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, isang magandang buhay. Edukasyon sa pinakamahusay na mga paaralan, isang posisyon sa kumpanya na hindi niya pinaghirapan, ang pagmamahal ng isang ama, at ano ang isinukli niya? Pagtataksil. Kamatayan na dahan-dahan, habang nakatayo roon, nanginginig sa lamig ng gabi at sa lamig ng katotohanan, isang alaala ang bumalik sa akin. Si Miguel, noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, nakakandong siya sa akin habang kami ay nasa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa aming lupain sa Batangas. Itinuro niya ang mga ubasan at sinabing, "Itay, balang araw, ako po ang mag-aalaga niyan para sa inyo." Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang malay, puno ng pangako. Nasaan na ang batang iyon? Saan siya nagkamali? Saan ako nagkamali? Ang aking yumaong asawa, si Elena, ang huling habilin niya sa akin bago siya pumanaw ay, "Alagaan mo si Miguel, Mateo, gabayan mo siya." Nabigo ako sa kanya. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. "Hindi po kayo pwedeng magmaneho ng ganito." Tumingin ako sa kanya, isang estranghero na nagpakita ng mas malaking malasakit kaysa sa sarili kong kadugo. Ang kanyang mukha ay puno ng tunay na pag-aalala. "Anong gagawin ninyo, sir?" Ang tanong na iyon ay parang isang kidlat na gumising sa akin mula sa aking pagkatulala. Anong gagawin ko? Hahayaan ko na lang ba siyang magtagumpay? Hahayaan ko ba siyang sirain ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama at ng aking lolo? Hahayaan ko ba siyang yurakan ang pangalan ng Santos at ang alaala ni Elena? Hindi. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ng aking dibdib. Isang apoy na binuo ng pighati, ng galit at ng isang bagong determinasyon. 7 bilyong piso. Iyon ang halaga ng aming legasya. Iyon ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Ngunit para sa akin, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dangal. Ito ay tungkol sa katarungan. Mayroon akong 5 araw. 5 araw bago ang pulong ng board sa Biyernes. 5 araw bago ang nakatakdang pagpirma ko sa power of attorney na magbibigay sa kanya ng lahat. Sa loob ng 5 araw na iyon, ang mahinang matandang lalaki na kanilang inaakala ay maglalaho. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Ana. Ang panginginig ng aking mga kamay ay huminto. Ang aking boses, nang sa wakas ay nagsalita ako, ay hindi nabasag. Ito ay matatag na parang bakal. Hindi. Ang lahat ng ito, sabi ko, at bawat salita ay may bigat, ay magtatapos sa Biyernes. Hindi pa ako sigurado kung paano. Hindi ko pa alam ang mga hakbang na aking gagawin. Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin sa sandaling iyon, na kasing linaw ng mga bituin sa kalangitan. Hindi ako biktima. Ako ang ama at poprotektahan ko ang aking pamana. Kailangan kong malaman kung anong lason ang ginamit niya, kung bakit niya ito ginawa, at kung paano ko siya pipigilan. 5 araw, iyon lang ang panahong kailangan ko, at sa loob ng 5 araw na iyon, malalaman ni Miguel kung ano ang mangyayari kapag ginalit mo ang isang Santos. Ang laro ay nagsimula na. Ang biyahe pauwi ay parang isang panaginip.
Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan lang sa aking bintana, mga guhit ng kulay na walang kahulugan. Ang aking isipan ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa sasakyan. Hindi ako umuwi sa malaking bahay. Sa halip, dumiretso ako sa lumang bodega sa likod ng aming ubasan, kung saan naroon ang maliit na laboratorio ng aking ama. Ang lugar na iyon ay ang aking santuwaryo. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alaala at agham. Amoy ng lumang kahoy, na oak, ng alkohol at ang lupa mula sa ubasan. Dito ako tinuruan ng aking ama tungkol sa sining ng paggawa ng alak. Ang bawat beaker, bawat tubo, bawat lumang libro sa estante ay may kwento. Ngayong gabi, ang lugar na ito ay hindi lang isang laboratorio. Ito ang magiging korte kung saan hahanapin ko ang katotohanan. Sinindihan ko ang mga fluorescent na ilaw at ang kanilang ugong ay pumuno sa katahimikan. Walang oras para sa pagluluksa. Kailangan kong kumilos, kailangan kong malaman. Gamit ang isang maliit na gunting, maingat kong ginupit ang bahagi ng manggas ng aking damit na may mantsa ng alak, ang alak na may lason. Inilagay ko ito sa isang test tube, dinagdagan ng solvent at inalog. Habang hinihintay kong matunaw ang mantsa, kinuha ko ang mga makakapal na libro ng toxicology mula sa estante, mga librong hindi ko na binubuksan mula pa noong ako'y nagkaaral. Ang mga pahina ay amoy luma, ngunit ang kaalaman sa loob nito ay walang kupas. Ang lahat ay nag-iiwan ng bakas, ang lason, ang kasinungalingan, ang pagtataksil. At hahanapin ko ang mga bakas na iyon, ang chromatography machine, isang lumang piraso ng kagamitan na minana ko pa sa aking ama, ay nangailangan ng 70 minuto para uminit at suriin ang sample. 70 minuto ng paghihintay. 70 minuto ng paglalakad-lakad sa loob ng laboratorio, ang aking isipan ay isang ipo-ipo ng mga tanong. Anong uri ng lason ang kayang sirain ang panlasa at pangamoy ng hindi agad nakamamatay? Anong kemikal ang maaaring magpanggap bilang sintomas ng katandaan? Sa bawat minutong lumilipas, ang galit ko ay mas lalong tumitibay. Hindi ito galit na mainit at sumisigaw. Ito ay isang galit na malamig, isang galit na nagbibigay ng kalinawan. Nang sa wakas ay lumabas ang resulta, ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Tinitigan ko ang papel na lumabas mula sa makina. 2 matulis na linya, 2 kemikal na hindi dapat nasa katawan ng tao. Ang una ay isang uri ng zinc chelate, isang compound na kumakapit sa zinc sa dugo at inilalabas ito sa katawan. Ang kakulangan sa zinc ang dahilan ng unti-unting pagkawala ng aking panlasa at pangamoy. Isang napakatalinong paraan para gayahin ang pagtanda. Ang pangalawa ay mas masahol pa. Isang sulfite receptor blocker, isang kemikal na ginagamit sa industriya ng alak para suriin ang mga ito, ngunit hindi kailanman para sa pagkonsumo ng tao. Ito ay partikular na idinisenyo para harangan ang mga reseptor sa dila na nakakakilala sa lasa ng alak. Hindi lang niya sinisira ang aking kalusugan, sinasadya niyang sirain ang pinakamahalagang instrumento ng aking propesyon, ang aking dila, ang aking panlasa. Ang kakayahang bumuhay sa aming pamilya sa loob ng 3 henerasyon, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang piraso ng impormasyon na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang epekto ng 2 kemikal na ito ay pansamantala lamang. Sa sandaling mahinto ang pag-inom nito at sa tulong ng mga supplement, babalik ang aking mga pandama. Hindi niya ako gustong patayin. Gusto niya lang akong sirain. Gusto niya akong gawing inutil, litong-lito at desperado. Sapat na desperado para pirmahan ang mga papeles at ibigay sa kanya ang lahat. Umalis ako sa laboratorio at nagtungo sa malaking bahay. Tahimik ang paligid. Ang bahay kung saan pinalaki ko siya ay parang naging isang crime scene. Dumiretso ako sa kusina at doon sa loob ng cabinet nakita ko ang bote ng mga bitamina na ibinigay niya sa akin 3 buwan na ang nakalipas. Para sa kalusugan niyo pa, sabi pa niya noon. Dahan-dahan kong tinanggal ang makulay na etiketa at sa ilalim nito isang ibang etiketa ang lumitaw. Mga salitang nakasulat sa itim at pula, Vint Global Industrial Solutions, Sample Batch Alpha 7. Vint Global.
Ang pangalang iyon, itinatak ko sa aking isipan. Pumanhik ako sa dating silid ni Miguel. Sa basurahan ng kanyang banyo nakita ko ang iba pang ebidensya, mga walang laman na bote na may parehong logo, at sa kanyang drawer natagpuan ko ang huling piraso ng palaisipan, ang motibo, mga papeles, mga resibo mula sa mga kasino sa Macau at Las Vegas, mga statement ng credit card na may mga bilog na pula sa mga cash advance. Ang kabuuang utang ay umabot sa 180 milyong piso, 180 milyong piso, at ang deadline ng pagbabayad ay sa loob ng 90 araw. 3 buwan, ang parehong haba ng panahon mula nang magsimula ang aking mga sintomas. Umupo ako sa lumang mesa ng aking ama na papaligiran ng mga ebidensya ng kataksilan ng aking anak. Ang larawan ng aking yumaong asawang si Elena ay tila nakatingin sa akin mula sa estante. Ang kanyang nakangiting mukha ay isang paalala ng isang masayang nakaraan. Paano ko sasabihin sa kanya na ang batang pinagbili niyang alagaan ko ay naging isang halimaw? Hindi ko kaya itong mag-isa. Alam kong may kasabwat si Miguel, isang tao mula sa Vint Global. Kailangan ko ng tulong mula sa isang taong mapagkakatiwalaan ko ng buong buhay ko. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng isang numero. Ang numero ng aking pinakamatapat na kaibigan, si Ramon Cruz. Sumagot siya sa ikalawang ring. Mateo, 3:00 na ng madaling araw, sabi ng kanyang inaantok na boses. Kailangan kita dito sa hacienda, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may bigat. Ngayon na. At Ramon, huwag kang magsasabi kahit kanino. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos ang mga salitang nagbigay sa akin ng lakas. Darating ako sa loob ng 20 minutos. Ibinaba ko ang telepono. Tinitigan ko ang mga bote ng lason na nakahanay sa aking mesa. Vint Global, pagsapit ng Biyernes, malalaman ko kung sino sila. At malalaman nila kung ano ang mangyayari kapag kinalaban mo ang isang santos. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Ngunit para sa akin, ang mundo ay nag-iba na. Ang umagang iyon ay hindi simula ng isang ordinaryong araw. Ito ang simula ng aking pag-arte. Ang pinakamahalagang pagganap ng aking buhay. Humarap ako sa salamin, pinag-aralan ko ang aking mukha, pinilit kong manginig ang aking mga kamay, ibinagsak ko ang aking mga balikat para magmukhang mas mahina. Nagpraktis akong magsalita ng may panginginig sa boses. Ang Mateo Santos na kilala ng lahat, ang matatag na pinuno ng Santos Estates, ay kailangang magtago. Sa susunod na 4 na araw, ako ay magiging isang matandang, mahina, nalilito at handa ng sumuko. Iyon ang kailangan nilang makita. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape barako, tinawagan ko si Miguel. Pinilit kong gawing basag at mahina ang aking boses. Miguel, anak, simula ko na may kasamang ubo. Hindi ko na kayang maghintay hanggang sa susunod na linggo. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikan na puno ng pagkalkula. Pa, sigurado po ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay maingat, ngunit hindi maitago ang isang pahiwatig ng pananabik. Ang boses niyo po ay, hindi ko na naamoy ang kape ko kaninang umaga, sabi ko, hinayaan kong magkaroon ng pighati sa aking boses. Wala na, kahit ang pait, hindi ko na maramdaman, nawala na ang lahat. Anak, ito ay isang kasinungalingan siyempre. Dahil sa mga zinc supplement na sinimulan kong inumin kagabi, may kaunti na akong nalalasahan. Ngunit iyon ay isang sikretong ako lang ang nakakaalam. Narinig ko ang mahinang bulungan sa kabilang linya, ang boses ni Isabela. At nang bumalik si Miguel, ang kanyang boses ay malambing na puno ng huwad na awa. Sige po pa, papunta na kami diyan, dadalhin na namin ang mga papeles. Salamat anak, sabi ko na parang isang taong sumusuko na sa laban. Gusto ko nang matapos ito. Dumating sila eksaktong 2:00 ng hapon. Si Miguel ay may dalang isang leather na folder na naglalaman ng mga dokumento at si Isabela ay may dalang isang kahon ng cake. Sinalubong ko sila sa pinto habang suot ang aking bathrobe. Siniguradong nanginginig ang aking kamay habang nakahawak sa hamba ng pinto. Nakita ko ang kislap sa mga mata ni Miguel.
ang kislap ng isang lobo na malapit nang makuha ang kanyang biktima. Pa, mukha po kayong pagod na pagod, sabi niya, puno ng peking pag-aalala. Masama ang pakiramdam ko, sagot ko, at dahan-dahan akong naglakad papunta sa sala. Bawat hakbang ay maingat, bawat galaw ay pinag-aralan. Inilapag ni Isabela ang cake sa mesa. Chocolate cake po, paborito ninyo, sabi niya, nang may matamis ng ngiti. Ito na ang pagkakataon ko. Lumapit ako sa cake na parang aamuyin ko ito at bigla, umarte akong parang nasusuka at umatras. Anong amoy yan? Sigaw ko. Ginawang puno ng gulat at takot ang aking boses. Hindi, yan amoy tsokolate. Amoy nasusunog na goma. Amoy kemikal. Sinusubukan niyo ba akong lasunin? Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng gulat at pagkatapos ay inis. Eksakto sa inaasahan ko. Hinawakan ni Miguel ang aking balikat. Pa, nalilito lang po ang pangamoy ninyo, sabi niya, pinipilit na maging kalmado. Halika na po, pirmahan na natin ito para makapagpahinga na kayo. Inilatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, power of attorney. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol na kamatayan. Sa ilalim, ang pangalan ko naghihintay ng aking lagda. Kinuha ko ang ballpen. At sinimulan ko na ang huling bahagi ng aking plano. Nagkunwari akong hindi makakita ng maayos. Nasaan na ang salamin ko? Tanong ko, kinakapa-kapa ang aking bulsa. Sadyang hinayaan kong mahulog ito sa sahig. Habang yumuyuko ako para kunin ito, ang aking sigo ay hindi sinasadyang. Tumama sa isang pitsel ng tubig na nakapatong sa gilid ng mesa. Ang lahat ay nangyari ng mabagal. Ang pitsel ay tumagilid. Ang tubig ay bumuhos, direkta sa mga dokumentong nakalatag. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Miguel. Ang tinta ay kumalat. Ang papel ay nabasa at lumambot. Ang selyo ng abogado ay nagsimulang matunaw. Hindi, sigaw ni Miguel at mabilis siyang lumapit. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga dokumento ay sira na, wasak na. Tinaas ko ang aking ulo. Ang aking mukha ay puno ng pagkukunwaring pagkalito at pagsisisi. Patawad, patawad, sabi ko at pinanginig ko ang aking boses. Ang mga kamay ko, hindi ko na makontrol. Nakatayo siya roon, hawak ang basang papel. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na pilit niyang tinatago sa likod ng pasensya. Okay lang po pa, sabi niya. Ang kanyang mga ngipin ay nagkangalit. Magpiprint na lang kami ng bago sa Lunes. At dito, ibinigay ko ang aking huling alas. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay nagpapanggap na nalilito. Hindi, sa Biyernes na lang, sa opisina. Ano po? Sa Biyernes, ulit ko, sa pulong ng board. Gusto kong nandoon ang lahat. Kung isusuko ko na ang 40 taon ng aking buhay, gusto kong may mga saksi para malaman ng lahat na ito ay desisyon ko. Nakita kong nagkatinginan sina Miguel at Isabela. Nakita ko ang pagkalkula sa kanilang mga mata. Ang pagkakaroon ng mga saksi ay mas magpapatibay sa legalidad ng dokumento. Mas magiging mahirap itong questionin sa hinaharap. Para sa kanila, ito ay isang magandang ideya. Pumayag si Miguel. Sige po pa, sa Biyernes, sa pulong ng board. Umalis sila ilang sandali pagkatapos noon, iniwan ako sa katahimikan ng aking sala. Pinanood ko ang kanilang sasakyan na papalayo hanggang sa maglaho ito sa kalsada. Nang sigurado na akong wala na sila, ang maskara ng kahinaan ay unti-unting nawala sa aking mukha. Tumayo ako ng tuwid. Ang panginginig sa aking mga kamay ay nawala. Nagtagumpay ako. Binigyan ko ang aking sarili ng oras para mag-isip, oras para magplano, oras para kumilos, 4 na araw. 4 na araw hanggang sa huling pagtutuos. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng mga baraha. Nang tuluyang lamunin ng dilim ang buong lupain, naghintay ako. Ang katahimikan ng gabi ay hindi nakapagpakalma sa akin. Sa halip, ito'y nagpatalas sa aking mga pandama. Bawat huni ng kuliglig, bawat ihip ng hangin sa mga dahon ng ubas ay tila isang senyales. Naghintay ako hanggang sa sumapit ang 11:00, ang oras kung kailan ang buong hasyenda ay nahihimbing na sa pagtulog.
Isang ilaw mula sa paparating na sasakyan ang sumilip sa kadiliman, ngunit hindi ito dumaan sa pangunahing gate. Sa halip, lumiko ito patungo sa likurang bahagi ng lupain, malapit sa lumang kamalig kung saan walang makakakita. Ilang sandali pa, nakita ko ang isang anino na naglalakad patungo sa silangang bahagi ng ari-arian, patungo sa aming tagpuan, ang matandang puno ng mangga. Ang punong iyon ay isang tahimik na saksi sa kasaysayan ng aming pamilya. Sa ilalim ng mga sanga nito, tinuruan ako ng aking ama kung paano mag-alaga ng mga ubas. Sa lilim nito, kami ni Elena ay nangangarap tungkol sa aming kinabukasan. At sa ilalim din nito, madalas maglaro si Miguel noong siya ay bata pa. Ngayong gabi, ang punong ito ay magiging saksi sa isang kasunduan na babago sa kapalaran ng Pamilya Santos. Nakatayo na roon si Ramon Cruz, ang anino niya ay matatag sa ilalim ng sinag ng buwan. Si Ramon ay higit pa sa isang kaibigan, siya ay kapatid. Sabay kaming lumaki sa hasyenda. Ang kanyang ama ay ang kanang kamay ng aking ama at siya naman ang naging kanang kamay ko. 35 taon ng pagkakaibigan at katapatan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Mateo, bati niya. Ang kanyang boses ay magaspang, ngunit puno ng pag-aalala. Anong nangyayari? Bakit kailangang magtago na parang mga magnanakaw sa sarili nating lupain? Hindi ako nagsalita agad. Sa halip, inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na bote, isa sa mga bote ng lason na natagpuan ko sa silid ni Miguel. Iniabot ko ito sa kanya. Kinuha ito ni Ramon at tinitigan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ano to? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon mula nang malaman ko ang katotohanan, sinabi ko ito ng malakas. Nilalason ako ng anak ko, Ramon, sabi ko, at ang mga salitang iyon ay tila may sariling bigat. Ito ang ginagamit niya. Inaasahan kong magugulat siya, inaasahan kong magtatanong siya kung sigurado ako, ngunit hindi. Si Ramon ay kilala ako ng higit pa sa aking sarili. Tinitigan niya ako at ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi pagdududa, kundi isang malalim na kalungkutan at isang matinding galit para sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ibinalik niya sa akin ang bote at nagtanong lamang ng isang bagay. Isang tanong na nagpapatunay ng kanyang walang hanggang katapatan. Anong kailangan mo? Huminga ako ng malalim. Ito na ang pinakamahalagang bahagi. Ang buong vintage collection, sabi ko, lahat ng bote sa pribadong cellar. Kailangan nating ilipat ang lahat bago sumapit ang Biyernes. Ilipat saan? Kahit saan, sagot ko. Kahit saan basta't hindi ito mahahanap ni Miguel. May plano siyang sirain ang lahat ng iyon. Kailangan nating maialis ang mga alak bago ang gabi ng Huwebes. Alam ni Ramon kung ano ang hinihiling ko. Ang vintage collection ay hindi lang basta mga alak. Ito ang puso at kaluluwa ng Santos Estates. Ang bawat bote ay isang piraso ng aming kasaysayan na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang hinihiling ko sa kanya ay isang mapanganib na operasyon. Kung mahuhuli kami, maaari siyang makasuhan, maaari siyang mawala ng lahat, ngunit hindi siya nag-atubili, tumahimik siya sandali, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa bigat ng aming sitwasyon. Pagkatapos ipinatong niya ang kanyang mabigat na kamay sa aking balikat, isang hawak na mas matatag kaysa sa anumang salita. Ang mga alak ay magiging ligtas, kaibigan, sabi niya, ang kanyang boses ay isang pangako, isinusumpa ko. Hindi na siya nagtanong kung bakit, hindi niya kailangang malaman ang mga detalye. Ang aming pagkakaibigan ay binuo sa tiwala na hindi nangangailangan ng paliwanag. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Alam niya na ang hinihiling ko ay hindi lang tungkol sa pagliligtas ng mga alak. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa aming pamana. Gabi ng Huwebes, ulit ko, para bigyang diin ang kahalagahan ng oras, tumango si Ramon isang beses matatag. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad pabalik sa kadiliman. Ang kanyang anino ay unti-unting naglaho. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng puno ng mangga. Tumingala ako sa mga sanga nito at pagkatapos ay tumingin pabalik sa malaking bahay, ang bahay kung saan ang aking anak ay nagplano ng aking pagbagsak.
Ang pakiramdam ng pag-iisa ay napakabigat. Ngunit ngayon, alam kong hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Mayroon akong kasama. 4 na araw na lang ang natitira bago ang Biyernes. Ang plano ay nagsisimula ng mabuo. Ang entablado ay inihahanda na para sa huling akto. At ang kasunduan na ginawa sa ilalim ng puno ng mangga ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. Sa sumunod na 4 na araw, ang aming bahay ay naging isang entablado at ako ang pangunahing aktor. Ginampanan ko ang papel ng isang patriarkang naghihingalo. Ang bawat kilos ko ay kinakalkula. Lumalakad akong paika-ika kapag alam kong nakatingin sila. Sinasadya kong manginig ang aking mga kamay kapag inaabutan nila ako ng isang baso ng tubig. Nagkukunwari akong nahihirapang basahin ang mga etiketa ng alak na dati ay kabisado ko. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng gusto nilang makita. Isang matandang lalaki na wasak na, handa ng isuko ang kanyang korona. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto sa katahimikan ng aking laboratorio, isang ibang kwento ang nagaganap. Ako ay nagpapagaling. 3 beses sa isang araw, umiinom ako ng isang solusyon na mayaman sa zinc. Nagdi-detox ako gamit ang activated charcoal at milk thistle. Bawat araw, may unti-unting pagbabago. Noong Lunes, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nalasahan ko ang pait ng aking kape. Hindi ito masarap, ngunit ito ay totoo. At para sa akin, ang katotohanan iyon ay napakatamis. Pagsapit ng Martes, habang naglalakad ako sa aming cellar, naamoy kong muli ang pamilyar na aroma ng kahoy na oak mula sa mga bariles. Ang mga pandama ko ay bumabalik. Ngunit itinago ko ito na parang isang napakahalagang sikreto. Si Miguel ay naging madalas na bisita. Araw-araw siyang dumarating na may dalang mga prutas o mga kwento tungkol sa winery. Lumiligid siya sa paligid ko na parang isang buwitre nag-aabang sa huling hininga ng kanyang biktima. At habang lumilipas ang mga araw, siya ay nagiging mas kampante, mas pabaya. At sa kanyang kapabayaan, doon ako nakahanap ng pagkakataon. Araw ng Miyerkules, hapon. Nakaupo ako sa aking paboritong silya sa sala, ang aking mga mata ay nakapikit, nagkukunwaring natutulog. Si Miguel naman ay nasa hardin, naglalakad-lakad habang may kausap sa telepono. Akala niya ay sarado ang mga malalaking pintong salamin, ngunit nag-iwan ako ng isang maliit na siwang. Sapat lang para marinig ko ang kanyang boses. Ang bawat salita ay malinaw na pumapasok sa aking pandinig. Sa Biyernes ng gabi, sabi niya sa kausap niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pananabik. Darating na ang mga tanker. Magtatrabaho ang mga tauhan natin sa buong weekend. Ibuhos ang lahat, bawat bariles, bawat bote. Pagsapit ng Lunes, pera na ang hawak natin. Narinig ko siyang tumahimik, nakikinig sa kabilang linya. Pagkatapos, ang kanyang boses ay naging matalas. Naging malupit. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga niyan sa auction, sabi niya. Kailangan ko ng cash. Ngayon na, hindi maghihintay ang mga kasino. Iproseso na lang ang lahat bilang industrial base. Walang kailangang makaalam na itatapon lang natin sa kanalang mga alak na nagkakahalaga ng 1.7 bilyong piso. Ang aking mga kamay ay humigpit sa braso ng silya. Ang aking mga kuko ay bumaon sa kahoy. Hindi lang niya ako ninanakawan. Nilalapastangan niya ang aming pamana. Oo, pipirma na ang matanda sa Biyernes ng umaga, pagpapatuloy niya. Pagkatapos noon, akin na ang hasyenda. Magre-rebrand tayo bago matapos ang buwan. Ang bago mong fresh and clean line ay nasa mga tindahan na bago magpasko. Narinig ko siyang tumawa. Isang tawa na walang kagalakan, puno ng kasakiman. Tiwala ka lang sa akin, hindi malalaman ni Mateo Santos kung ano ang tumama sa kanya. Sa oras na malaman niya kung ano ang ginagawa natin, masyado na siyang ulyanin para pigilan pa tayo. Natapos ang tawag. Pumasok si Miguel sa loob, nakita akong natutulog sa silya at ngumiti. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti ng isang taong walang kaalam-alam na ang kanyang biktima ay gising na gising at nakikinig. Ang galit sa loob ko ay parang kumukulong bulkan. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Kailangan ko pa ng isang patunay.
isang patunay na magpapakita sa buong mundo kung gaano kasama ang kanyang plano. Kinagabihan habang si Miguel ay naliligo sa itaas, pumasok ako sa kanyang silid. Ang kanyang briefcase ay nakapatong sa kama, hindi nakalock. Napakayabang. O marahil, napakatanga. Pinuksan ko ito at sa loob natagpuan ko ang isang folder, ang pamagat, Rebrand Proposal, Santos Fresh and Clean. Ang unang pahina ay nagpakita ng aming logo, ang eleganteng letrang S na magkakaugnay sa mga baging ng ubas. Isang disenyo na ginawa pa ng aking lolo noong 1952. Sa ibabaw nito, isang malaking pulang X ang nakamarka. Ang sumunod na pahina ang halos nagpasuka sa akin. Isang bagong logo, isang nakakasilaw na kombinasyon ng berde at kulay kahel. Isang makapal at walang buhay na font na sumisigaw ng Santos Fresh and Clean. At sa ibaba nito, mga larawan ng produkto. Ang aming mga bote na gawa sa pinong kristal, mga bote na dati ay naglalaman ng aming pinakamahusay na mga alak, ngayon ay puno ng isang maliwanag na asul na likido. Ang mga etiketa ay nagsasabi, All-Purpose Bathroom Cleaner, Toilet Bowl Power Gel, Pipe Unblocker, Maximum Strength. At sa pinakababa ang tagline, The Scent of Clean by Santos. Ito ay isang sampal, isang insulto. Hindi lang nila ninanakaw ang winery, ginagawa nilang chemical panlinis ng banyo ang 3 henerasyon ng aming sining at dedikasyon. Ang pangalan ko, ang alaala ni Elena, ang pamana ng aking ama ay magiging kasing kahulugan ng commercial ng panlinis ng kubeta. Isinara ko ang briefcase, ang aking mga kamay ay matatag sa kabila ng apoy na naglalagablab sa aking dibdib. Gusto ni Miguel na itapon ang pinaghirapan ko sa literal na kanal. Gusto niyang gawing simbolo ng murang kimikal at kasinungalingan ang pangalang Santos. Gabi ng Huwebes, darating ang kanyang mga truck. Ngunit hindi niya alam na sa pagdating ng mga iyon, ang kanyang mahalagang koleksyon, ang bawat bote na plano niyang sirain ay wala na. Titiyakin ko yon. At sa Biyernes ng umaga, kapag natuklasan niya ang aking ginawa, kapag nakatayo na siya sa gitna ng mga walang lamang cellar, napapaligiran ng wala kundi ang kanyang sariling kasakiman, nandoon ako. Nandoon ako para panoorin ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang 4 na araw ng pagpapanggap ay malapit nang matapos. Ang aming pribadong cellar ay palaging parang isang katedral para sa akin. Ang mga pader na gawa sa bato ay makapal na parang kayang tiisin ang pagdaan ng panahon, mga tahimik na tagapag-alaga ng mga likidong kayamanan sa loob. Ang hangin ay malamig at tahimik, laging may halimuyak ng kahoy na oak, ng lupa, at ng matamis na amoy ng tumatandang alak, isang pabango na sumisimbolo sa pasensya at sa paglipas ng panahon. Para sa akin, ito ay isang banal na lugar. Ngunit ngayong gabi, ang cellar ay parang isang vault na aming ninanakawan. Ang kaibahan lang, kami ay nagnanakaw mula sa isang magnanakaw upang iligtas ang tunay na yaman. Eksaktong 11:00 ng gabi, ang malaking refrigerated truck ni Ramon ay tahimik na umatras papunta sa pasukan ng cellar. Patay ang mga ilaw nito na parang isang malaking hayop na gumagapang sa dilim. 3 pinagkakatiwalaang manggagawa mula sa ubasan ang bumaba. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang imik, nababalot ng anino. Walang nagsalita, hindi kailangan. Ang bigat ng aming misyon ay sapat ng usapan. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang parehong katapatan na nakita ko kay Ramon. Sila ay mga taong mas matagal nang nagsisilbi sa Santos Estates kaysa sa edad ni Miguel. Ang kanilang katapatan ay nasa lupa, sa ubas, sa pangalan, hindi sa taong gustong sumira dito. Nagsimula kaming kumilos sa isang organisado at taimtim na katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng salamin habang ang mga bote ay maingat na inaalis mula sa kanilang mga kahoy na lalagyan, na parang mga hiyas na inililipat mula sa kanilang mga kinalalagyan. 40 taon ng aking buhay, ng aking pagsisikap, ng aking pagmamahal, ang nakahanay sa mga pader na bato na iyon. Ang bawat bote ay hindi lang alak. Ito ay isang kapsula,
ng panahon. Isang alaala na nakakulong sa salamin. Hinawakan ko ang isang bote ng 1974 vintage na ginawa namin ni Elena noong aming honeymoon sa Batangas. Naaalala ko pa ang init ng araw sa aming mga balat, ang kanyang mga tawa na mas matamis pa kaysa sa mga ubas na aming pinipisa gamit ang aming mga paa. Ang alak na ito ay lasang pag-ibig at pag-asa. Isang bote ng 1982 vintage na nanalo ng gintong medalya sa isang kompetisyon sa Paris. Iyon ang taon na inilagay namin ang pangalang Santos sa mapa ng mundo. Naaalala ko ang pagmamalaki sa mga mata ng aking ama nang ibalita ko sa kanya ang tagumpay na iyon. Ang alak na ito ay lasang tagumpay at pagkilala, at ang 1998 vintage na hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ng mga kritiko na aking obra maestra. Iyon ay isang mahirap na taon na mayroong hindi inaasahang bagyo, ngunit sa pamamagitan ng tiyaga at kaunting swerte, nakagawa kami ng isang alak na halos perpekto. Ang alak na ito ay lasang katatagan at milagro. Pagkatapos ang aking kamay ay huminto sa isang partikular na hilera, ang 1987 vintage, ang taon ng kapanganakan ni Miguel. 20 kahon ang ginawa ko noon at itinago ko ang bawat isang bote. Isang pangako sa aking sarili na ang mga alak na ito ay bubuksan lamang sa mga pinakamahalagang okasyon sa kanyang buhay. Sa araw ng kanyang kasal, sa pagsilang ng kanyang unang anak sa hapon na ipapasa ko sa kanya ang pamamahala ng winery ng may pagmamalaki hindi lason. Mga selebrasyon na hindi na kailanman mangyayari. Hinila ko ang isang bote mula sa lalagyan nito. Ang etiketa ay medyo nanilaw na sa paglipas ng 37 taon. Ang selyo na gawa sa wax ay may kaunting lamat na, isang testamento sa paglipas ng panahon. Sa loob nito, ang alak ay matiyagang naghihintay, nagpapahinog para sa isang sandaling karapat-dapat. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi na darating para sa kanya. Ginawa ko ito noong siya'y isinilang, mahina kong sabi, halos isang bulong sa malamig na hangin. Lumapit si Ramon sa aking tabi, ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta. Itinago ko ito para sa araw na magiging karapat-dapat na siya. Tinitigan ni Ramon ang bote pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mukha, na kulubot na dahil sa araw at panahon, ay malungkot ngunit matatag. Hindi siya nanghusga, nakiramay siya. Itago mo yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Itago mo yan para sa isang taong tunay na karapat-dapat. Isang simpleng payo, ngunit tumagos ito sa aking puso. Tumango ako isang beses at maingat kong inilagay ang bote sa isang espesyal na kahon na may sapin. May iinom ng alak na ito balang araw. Isang taong nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng pagbuo ng isang bagay ng may pagtitiis at pagmamahal. Ngunit hindi ang aking anak, hindi na siya. Nagpatuloy kami sa aming gawain sa buong gabi na parang isang grupo ng mga monghe na nagsasagawa ng isang sagradong ritual. Bawat bote ay inilista sa isang logbook. Bawat isa ay maingat na binalot sa protective tissue paper at bawat isa ay maingat na inilagay sa mga climate-controlled na truck. Tinitiyak na ang kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bagong lihim na tahanan ay magiging ligtas. Ang mga reserba mula pa noong 1950s na ginawa mismo ng aking ama. Ang mga vintage mula sa 60s na nagpatatag sa reputasyon ng Santos. Ang mga eksperimental na timpla na pinapahinog ko sa mga Hungarian oak, lahat ay inalis. At habang inaalis namin ang tunay na yaman, isa pang grupo ang nagtatrabaho upang iwan ang isang perpektong panlilinlang. Ang bawat walang laman na puwang sa mga rack ay pinalitan ng mga peking bote, mga ordinaryong bote ng alak na puno ng tubig na may pangkulay na pula, mga bote na may pabangong sintetikong alak na binili ni Ramon mula sa isang supplier ng restaurant para gayahin ang amoy ng isang tunay na cellar. Mula sa malayo sa madilim na ilaw ng cellar, ang mga ito ay mukhang tunay. Ngunit kung titingnan ng malapitan, ang mga ito ay walang halaga. Isang salamin ng mga pangako ni Miguel. Walang laman, walang kaluluwa. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, habang ang langit sa silangan ay nagsisimula
Nang magpakita ng kulay abo na parang isang nagbabadyang pangitain, ang huling truck ay umalis na, tahimik na naglaho sa kadiliman ng papalipas na gabi. Ang cellar ay mukhang pareho pa rin sa unang tingin. Ang mga bote ay kumikinang pa rin sa kanilang mga lalagyan. Ang alikabok ng panahon ay naroon pa rin, ngunit ang kaluluwa nito ay wala na. Ang bawat bote na natira ay isa ng maingat na ginawang kasinungalingan. Isang patibong na naghihintay sa isang sakim na daga. Ikinandado ko ang mabigat na pinto ng cellar. Ang tunog ng pag-click ng kandado ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isa pa. Naglakad ako pabalik sa malaking bahay. Ang aking mga balikat ay magaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Nakatulog ako ng 2 oras sa sofa sa aking opisina. Isang pagtulog na walang panaginip, isang pagtulog ng isang taong nagawa ang dapat gawin. Nang magising ako, ang araw ay sumisikat na sa aming ubasan. Ang mga sinag nito ay nagbibigay ng gintong kulay sa bawat dahon. Naligo ako at nagbihis. Hindi ko isinuot ang cardigan na inaasahan ni Miguel na isusuot ko, ang uniforme ng isang matandang talunan. Isinuot ko ang aking charcoal wool suit, ang suit na nagbibigay sa akin ng lakas at autoridad, ang parehong suit na isinuot ko sa libing ni Elena 10 taon na ang nakalipas. Sa araw na yon, inilibing ko ang aking asawa. Ngayong araw, may ililibing akong iba, ang kasinungalingan, ang kataksilan, ang anak na nawala sa akin, Biyernes ng umaga, ang araw ng pagtutuos. Sa harap ng salamin, habang inaayos ko ang aking kurbata, tinitigan ko ang sarili kong refleksyon. Ang mga mata na nakatingin pabalik sa akin ay hindi na mga mata ng isang matandang nanghihina. Ang mga iyon ay mga mata ng isang lalaking handa na para sa digmaan. Sa likod ko, sa ibabaw ng aking aparador, ang nakangiting larawan ng aking yumaong asawang si Elena ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. 10 taon na siyang wala, ngunit ang kanyang tinig ay malinaw pa rin sa aking isipan, isang bulong mula sa nakaraan. Gawin mo ang tama, Mateo, tila sinasabi niya. Hindi ang madali, kundi ang tama. Naalala ko ang kanyang huling mga araw sa ospital. Ang cancer ay mabilis at walang awa. Sa kabila ng sakit at ng epekto ng gamot, hinawakan niya ang aking kamay at bumulong, "Alagaan mo si Miguel, gabayan mo siya." Isang pangakong binitawan ko, isang pangakong nabigo akong tuparin. "Patawarin mo ako, mahal ko," bulong ko sa larawan. Hindi ko siya nailigtas sa kanyang sarili, ngunit kaya ko siyang pigilan. Ang biyahe papuntang Makati ay 1 oras ng tahimik na paghahanda. Ang mga berdeng ubasan ng Batangas ay unti-unting napalitan ng mga nagtataasang gusali ng syudad. Ang bawat kilometrong nilalakbay ko ay naglalayo sa akin sa aking tahanan at naglalapit sa akin sa lungga ng mga ahas. Sa aking tabi sa upuan ng sasakyan ay isang maliit na basket. Sa loob nito 2 eleganteng decanter na kristal. Sa isang taong hindi nakakaalam, ako ay parang isang matandang maginoo na may dalang alak para sa isang selebrasyon. Ngunit alam ko ang katotohanan, dala ko ang aking sandata. Pagdating ko sa 15 palapag ng gusali ng Vint Global, ang pakiramdam ay malamig at impersonal. Puro salamin at bakal, walang kaluluwa. Ang pinto ng conference room ay nakabukas na parang isang bibig na nag-aabang. Huminga ako ng malalim at pumasok, at doon sa pinakadulo ng mahabang mesa, nakaupo ang isang lalaking hindi ko inaasahang makikita. Isang multo mula sa aking nakaraan, isang mukha na minsan ay itinuring kong kapatid. Ang aking dating matalik na kaibigan, si Ricardo Vargas. 30 taon na ang lumipas, ngunit ganoon pa rin siya. Ang parehong matalim na panga, ang parehong mayabang na ayos ng ulo. Ang yaman ay nagpakinis lamang sa kanya, ngunit ang pagkalkula sa kanyang mga mata ay nandun pa rin, ang mga mata ng isang taong laging kailangang manalo kahit anong paraan. Inilapag ko ang aking briefcase sa makintab na mesa. "Ricardo Vargas," sabi ko, ang aking boses ay matatag at walang emosyon. Dapat ay nahulaan ko.
Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting kasingkinis ng mamahaling alak. Mateo, ang tagal nating hindi nagkita. Talaga ba? Sagot ko, habang dahan-dahan kong hinihila ang aking upuan. Hinayaan kong manatili ang katahimikan. Pakiramdam ko, mas malapit ka kaysa sa inaakala ko. Nakita ko ang pagkabalisa ni Miguel sa kanyang upuan. Ang kamay ni Isabela ay agad na dumapo sa ilalim ng mesa para hawakan ang kanyang kamay. Ang ibang mga miyembro ng board ay nagmamasid lamang. Ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon, mga bayarang saksi sa isang transaksyon. Kung gayon, sabi ni Ricardo at ibinalik ang atensyon sa akin. Simulan na natin, naiintindihan ko na handa ka ng pumirma. Tumingin ako sa aking anak. Ang kanyang kwelyo ay basa ng pawis sa kabila ng malamig na aircon. Sandali lang, sabi ko, pero bago ang lahat, nais kong sundin ang isang tradisyon. Itinuro sa akin ng aking ama na hindi ka dapat nagsasara ng isang kasunduan nang hindi nagsasalo sa alak. Ito ay paraan ng pagpaparangal sa isang samahan sa Santos Estates. Ang ngiti ni Ricardo ay bahagyang nawala. Mateo, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Isang formalidad lang, putol ko sa kanya at inilabas ko mula sa aking briefcase ang 2 decanter. Ang kristal ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Isang simpleng pagsubok lang sa mga pandama. Tutal, kung kukunin ng Vint ang pamana ng Santos, nararapat lamang na maintindihan ninyo kung ano ang nagpapahalaga sa aming alak. Kinuha ko ang unang decanter na naglalaman ng tunay na alak at nagsalin sa isang baso. Ibinigay ko ito sa abogado ng Vint. Ito ay mula sa aming 2018 reserve. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong naaamoy. Maingat siyang yumuko. Blackberry, oak, at parang may amoy ng lupa, siguro truffle? Eksakto. Ngumiti ako. Nagsalin ako para sa iba pang miyembro ng board. Halos pare-pareho ang kanilang mga sagot, mga sanay na dila. Pagkatapos, kinuha ko ang pangalawang decanter. Ang decanter na naglalaman ng lason. At ito, sabi ko, habang dahan-dahan akong nagsasalin, ay isang bagay na mas espesyal. Unang sinalinan ko si Ricardo, ang likido ay may maputlang kulay ginto, ordinaryo tingnan. Itinaas niya ito sa kanyang ilong at pinanood ko ang kanyang mukha, nag-aabang sa kahit anong senyales na makikilala niya ito. Wala. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Isang maselang amoy ng bulaklak, sabi niya, honeysuckle, marahil. At, paminta ba yon? Ang dibdib ko ay sumikip. Pinalingan ko si Miguel. Nagsalin ako para sa kanya. Anak, ano ang naaamoy mo? Ang kamay ng aking anak ay nanginginig habang inaangat niya ang baso. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ang kanyang mga mata ay palingalinga mula kay Isabela patungo kay Ricardo at pabalik sa akin. Oak, sabi niya sa wakas. Isang sagot na laging ligtas. Cherry siguro at lupa. Ang parehong bokabularyo na lagi niyang ginagamit kapag nagpapanggap na may alam sa alak. Dahan-dahan kong ibinaba ang decanter. Isang maliit na tunog ang nilikha nito sa pagtama sa mesa, ngunit sa katahimikan ng silid, ito ay parang isang kulog. Nakatutuwa, sabi ko, at ang aking boses ay nagbago. Nawala ang pagpapanggap, ang natira ay ang lamig ng bakal. Dahil ang inaamoy ninyong dalawa ay industrial zinc waste na may halong sulfite receptor blocker. Humarap ako sa buong silid, ang parehong lason na ipinaiinom sa akin sa loob ng 6 na buwan para sirain ang aking panlasa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang panulat ng abogado ay tumigil sa gitna ng pagsusulat. Ang lahat ng paghinga ay tila huminto. Ang mga mata ng lahat ay nanlaki. Ang pagtutuos ay nagsimula na. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay mabigat, halos mahahawakan. Ang maskara ng pagiging maginoo ay tuluyang nawala sa mukha ni Ricardo. Ang natira ay ang lamig ng isang taong nahuli sa akto. Si Miguel naman ay namumutla na parang isang papel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Si Ricardo ang unang nakabawi ng pagsasalita, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Mateo, kalokohan. Yan, ay sabi niya,
Ang kanyang boses ay malakas, ngunit may panginginig. Malinaw na hindi ka na sa tamang pag-iisip. Ang mga paratang na iyan, kung gayon bakit? Putol ko sa kanya. Ang aking boses ay matalim na parang isang kutsilyo. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Bakit mo inilarawan ang lason bilang honeysuckle? At ikaw, Miguel, pinalingan ko ang aking anak na ngayon ay parang gusto ng magtago sa ilalim ng mesa. Bakit mo sinabing amoy cherry ito? Ibinuka ko ang aking mga kamay na parang isang konduktor na nag-orkestra ng huling bahagi ng isang trahedya. Ang abogado, sabi ko, tumuturo sa kanya, at ang iba pang mga miyembro ng board ay tama ang pagkakakilala sa 2018 reserve dahil gumagana ng maayos ang kanilang pang-amoy. Ngunit kayong dalawa, inilarawan ninyo ang lason bilang isang bagay na kaaya-aya, humarap ako sa lahat. Dahil gumagana rin ng maayos ang inyong pang-amoy, ngunit ang sa akin ay hindi na. Hindi ko, simula ni Miguel, ang kanyang boses ay basag na. Hindi mo ano? Tanong ko. At yumuko ako, ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Hindi mo alam na ang industrial division ng Vint Global ay gumagawa ng zinc chelators? Hindi mo alam na si Ricardo, ang Tito Ricardo mo, ang nagbibigay sa iyo ng eksaktong chemical para sirain ang pandama ng isang winemaker nang hindi siya pinapatay? Biglang tumayo si Isabela. Kababaliwan ito. Aalis na kami. Umupo ka. Ang utos ko ay hindi malakas, ngunit puno ito ng isang autoridad na hindi nila inaasahan. Isang autoridad na matagal ko nang hindi ginagamit. Umupo siya, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Tumingin muli ako kay Ricardo. 30 taon na ang nakalipas, gusto mo ng mass production. Gusto mong tunawin ang pangalan ng Santos sa mga murang bote para sa mabilis na kita. Tinanggihan kita dahil sisirain noon ang pamana ng aking ama. Ang kanyang panga ay tumigas. Kaya binili kita, sabi ko. At itinayo ko ang isang imperyo habang ikaw ay nabibigo. At sa halip na matuwa para sa isang dating kaibigan, kinamuhian mo ako? Kinamuhian mo ako dahil nagtagumpay ako sa sarili kong paraan. Kaya nang makita mo ang aking anak na nalulunod sa 108 milyong pisong utang, pagpapatuloy ko, nakita mo ang iyong pagkakataon. Ang Vint Labs ang nagbigay ng lason at pagkatapos itatapon mo ang aking mahalagang koleksyon ng alak. Gagawin mong basura ang bawat maalamat na bote. At dito inilabas ko ang aking mga huling ebidensya. Inilatag ko sa mesa ang mga resulta ng aking laboratorio. Disyembre, ang aking zinc level ay nasa 90. Normal. Tinapik ko ang bawat papel. Marso, 15, Mayo 31, nung nakaraang linggo, 18. 6 na buwan ng dokumentadong paglason. Pagkatapos inilabas ko ang aking telepono, ipinatong ko ito sa gitna ng mesa. At pinindot ko ang play. Ang boses ni Miguel ay pumuno sa silid. Ang boses na narinig ko sa hardin. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga niyan sa auction. Kailangan ko ng cash ngayon na itapon lang natin sa kanal ang mga alak, pipirma na ang matanda sa Biyernes. Hindi niya malalaman kung ano ang tumama sa kanya. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kanilang kabaong. Ang mukha ni Miguel ay gumuho. Ang pagpapanggap ay nawala. Ang natira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasakiman at ang huling salita sa recording, ang pinakamasakit sa lahat. Si Mama, siguro ito rin ang gugustuhin niya. Lagi niyang sinasabi na mas mahal ni Papa ang alak kaysa sa amin. Ang dibdib ko ay sumikip na parang pinipiga. Minahal ka ng iyong ina ng higit pa sa kanyang buhay, sabi ko, at ang aking boses ay halos mabasag sa unang pagkakataon. Ang huling mga salita niya ay, alagaan mo si Miguel. Ang ginagawa mo ay sisira sa kanyang puso. Pa, iyak ni Miguel, ang kanyang mukha ay basa na ng luha at pawis. Mayroon kang 10 taon para parangalan ang kanyang alaala, sabi ko. Ang aking pighati ay nagiging galit, ngunit ito ang pinili mo. Tumayo ako. Gusto ninyo ang vintage collection, hindi ba? Tumingin ako kay Ricardo pagkatapos ay kay Miguel. Inilipat ni Ramon ang bawat bote noong Huwebes ng gabi. Ang mga tanker ninyo, tubig na may kulay lang ang matatagpuan nila. Imposible, pulong ni Miguel.
Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Detective Cruz kasama ang dalawang unipormadong pulis. Miguel Santos, Ricardo Vargas, sabi ng detective, ang kanyang boses ay opisyal at walang awa. Kayo ay inaaresto para sa mga kasong conspiracy, attempted murder, at fraud. Ang tunog ng pag-click ng mga posas ay umalingaw-ngaw sa silid. Si Miguel ay tuluyang bumagsak sa kanyang upuan, humahagulgol na parang isang bata. Si Isabela ay nagsimulang sumigaw tungkol sa kanyang mga abogado. Si Ricardo naman ay nakatitig lamang sa akin. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang pagkatalo. Sana naging bahagi ako ng isang bagay na dakila 2 beses, sabi niya. Oo, sagot ko. Sana nga. Habang sila ay inilalabas, ang silid ay unti-unting nabakante. Naiwan akong mag-isa nakatayo sa tabi ng malaking bintanang salamin nakatingin sa abalang syudad sa ibaba. Nanalo ako. Nailigtas ko ang winery, nailantad ko ang kataksilan, ngunit ang tagumpay ay may lasang abo dahil sa araw na ito inilibing ko ang aking anak, hindi sa lupa kundi sa aking puso. 6 na buwan ang lumipas, ang tagsibol ay dumating sa aming ubasan sa Batangas tulad ng dati. Dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay biglaan, ang mga baging na natulog sa panahon ng taglamig ay nagsimula ng mag-uspong ng mga bagong dahon. Ang mga puno ay hindi nagmamalasakit sa pagtataksil ng tao. Sila ay patuloy lang sa paglago. At natutunan ko na ang mga tao rin pala ay kaya ring gawin iyon. Si Miguel ay nasentensyahan ng 7 taon sa federal na bilangguan. Si Isabela ay diniborsyo siya sa loob ng 1 buwan at umalis na walang nakuha. Si Ricardo ay nakakuha ng 15 taon. Ang Vint Global ay bumagsak sa loob ng ilang linggo. Ang mga shareholder ay nag-unahan sa pag-alis mula sa iskandalo. Ang katarungan sa sarili nitong paraan ay naisakatuparan. Ang aking mga pandama ay bumalik ng paunti-unti, una ang alat, pagkatapos ang tamis. At isang umaga, habang umiinom ako ng kape, naamoy ko ang buong aroma nito. Ang pagkaprutas, ang pagkatsokolate, ang pagkalupa. Para akong nagising mula sa isang mahabang at mapait na panaginip. Isang maliwanag na umaga, habang ang araw ay nagpipinta ng ginto sa aming ubasan, naglalakad ako sa pagitan ng mga hile-hilera ng mga baging. Sa aking tabi ay si Ana Reyes. Pagkatapos ng insidente, tinawagan ko siya at inalok ng trabaho sa winery. Hindi bilang waitress, kundi bilang aking personal na apprentice. Ang kanyang mga mata ay laging maliwanag, puno ng mga tanong. Paano po ninyo nalalaman kung handa na ang mga ubas? Tanong niya habang may hawak na notebook. Hinawakan ko ang isang kumpol ng ubas, naramdaman ang bigat nito sa aking palad. Tinitikman mo sila, sagot ko. Hindi sa iyong bibig, kundi sa iyong puso. Ngumiti siya. Ang parehong ng ngiti na nakita ko noong gabing iyon sa restaurant. Ang ngiti na nagligtas sa akin. Maghintay ka dito, sabi ko sa kanya. Pumasok ako sa cellar at bumalik na may dalang isang maalikabok na bote. Ang 1987 Santos Reserve, ang taon ng kapanganakan ng aking anak. Ginawa ko ang alak na ito para ipagdiwang ang kanyang kinabukasan, sabi ko habang pinapaikot-ikot ko ang bote sa aking mga kamay. 4. Itinago ko ito sa loob ng 37 taon para sa isang selebrasyon na hindi na kailanman dumating. Maingat kong binuksan ito sa paraang itinuro sa akin ng aking ama. Nagsalin ako sa 2 baso. Ang sinag ng umaga ay tumagos sa kulay amber na likido na parang hiyas. Inabot ko sa kanya ang isang baso. Itinaas niya ito at nakita ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Napakaganda po. Tikman mo muna, sabi ko. Ginawa niya. At ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa pagkamangha at sa huli sa pag-unawa. Perpekto po, bulong niya. Po? Oo, sabi ko at tinitigan ko siya sa mata. At ngayon sa'yo na ito. Po? Ang pamanang ito, ang paglilinaw ko. Lahat ng ito, ikaw ang magmamana nito. Ang kanyang kamay ay nanginig. Sir Mateo, hindi po ako isang santos. Hindi ka nga nagdadala ng aking duguan na, sabi ko.
at ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Ngunit ikaw ang aking tagapagmana. Iniligtas mo ang aking buhay, nauunawaan mo kung ano ang mahalaga, integridad, kalidad, katotohanan. Mas mahalaga sa iyo ang sining, hindi lang ang kita. Huminto ako sandali. Iyan ang ibig sabihin ng pagiging isang santos. Hindi ito isang apelyido, isa itong pangako. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko, sabi ko. At tumingin ako sa malawak na ubasan. Dati, akala ko ang pamana ay tungkol sa dugo, ang pagpapasa ng isang bagay sa iyong mga anak dahil sila ay sayo. Ngunit mas alam ni Elena, lagi niyang sinasabi na ang pamilya ay hindi tungkol sa biolohiya. Ito ay tungkol sa kung sino ang dumarating para sayo, kung sino ang nagmamalasakit, kung sino ang nananatili kapag mahirap na ang lahat. Tumingala ako sa papaliwanag na kalangitan. Tinupad ko ang aking pangako, Elena. Pulong ko. Inalagaan ko siya mo sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya at nakahanap ako ng isang taong karapat-dapat na magpatuloy sa ating sinimulan. Ano ang pangarap ko ngayon? Ang tanong na iyon ay sumagi sa aking isipan. Ang pangarap ko ay simple lang. Ang gumawa ng alak na nagsasabi ng totoo. Wala ng kasinungalingan, wala ng pagpapanggap. Puro at tapat na paggawa lamang na may lasa ng kung ano talaga ito. Itinaas ko ang aking baso ng 1987 vintage. Ang alak na dapat sana ay para sa aking anak. Ngayon ay pamana na ni Ana. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang taon, nakatikim ako ng isang bagay na bago, hindi abo, hindi pagsisisi, hindi ang metalikong pait ng pagtataksil. Nakatikim ako ng pag-asa. Ang pamana ay hindi dugo, ito ay espiritu, ito ay dedikasyon. Ito ay pagmamahal sa sining at paggalang sa nakaraan. At minsan ang pamilyang pinipili mo ay mas matatag kaysa sa pamilyang iyong sinilangan. Ang mga baging ay hindi nagmamalasakit sa aking sakit. Sila ay patuloy lang sa paglago, umaabot sa liwanag, ginagawa kung ano ang dapat nilang gawin. At sa wakas, ganoon na rin ako.